Okay, magandang gabi po muli sa ating lahat. Tayo ay magpapatuloy sa ating palagi ang ginagawa na araw-araw na pag-aaral, ating daily devotion. Tayo ay nandun pa rin sa Isaiah chapter 37 at sa gabing ito ating tatalakayin ang talatang 8 hanggang 10, verses 8 to 10. So, gaya ng dati, bago tayo magsimula, tayo muna ay sama-samang dumulog sa Panginoon. Samahan po ninyo ako manalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat po muli Panginoon sa gabing ito, sa pagpapatuloy na pagbibigay mo ng opportunity, ng pagkakataon na kami makapag-aral ng iyong salita. Samahan mo kami Panginoon, patuloy mo kaming gabayan at pangunahan, ang bawat isa sa amin ay makapag-aral, matuto sa mga salita mong ito, at ito po yung mailapat din namin sa aming mga personal na buhay. Iyo po kaming patnubayan, maging ang mga kasama namin sa online at dito sa church. Salamat po Panginoon sa lahat ng ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so medyo nagloloko pa rin ang ating internet. Kaninang umagay naputol ang internet. Akala ko ay naputulan tayo ng pero hindi naman kasi may connection pa rin. Okay naman po. Kaya naman. Ganun din sa inyo kanina. So, nagloko talaga ang Converge, Ayan, so yun po ang ating sinira niya yung momentum ng ating live kanina, Sayang maraming hindi naka pag-join sa ating gawain kanina. So anyway, ipapasa natin yung recording sa na lang. Okay. So tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Saglit ako. Account ko ba yung gamit? Messenger, mag-Facebook ang ating mga makakapasa pa, tapos ipasa mo dun, i-share mo yung link para. Okay, so magandang gabi. Ang ating unang attendees sa gabing ito, si Sister Gertrudes, buhat sa Santa Rosa, Laguna. Magandang gabi kapatid, salamat at naandyan ka sa ating pag-aaral. Okay, so tayo nga po ay nasa talatang 8 hanggang 10 sa gabing ito, at kagabi tinalakay natin ang 5, 6, and 7. At ang talata na ito ay tumukoy doon sa ganun pa rin, ang sitwasyon pa rin, yung napipintong pagsalakay, yung pagsalakay na ginagawa ng bayan ng Assyria sa taga-Juda sa Israel. And magandang gabi Pastor Claude, Pastor Nanding, salamat po sa inyong maagang pagsama sa ating gawain sa gabing ito. Okay, so dito sa church, kagaya ng dati, kasama ko ang music team at yung hahaliling pastor sa akin dito. Yan, si Pastor Bob at syempre si Pastor Sam. Yan, nawawala pa si Pastor Claude, malayo pa. Okay, at syempre si Princess, si Abby, at saka si Ate Alma. Okay. So, doon sa tinalakay natin kagabi, yung verse 5, ang sabi doon, nang marinig na isa-isang pinasabi ni Haring Hezekiah, sumagot siya. Sabihin ninyo sa inyong hari na ganito ang pinapasabi ni Yahweh. So, nagpapakita ito sa tinalakay natin kagabi, na matapos na dumulog si Haring Hezekiah sa Diyos, ay naandoon ang tugon ni Yahweh. Nangusap si Yahweh, nagpasabi sa pamamagitan ni Propeta Isaiah. Magandang gabi Sir Irene, salamat sa iyong pagsama. So ang isang bagay na dapat nating makita dito, yung paglapit ni Haring Hezekiah sa Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaiah ay mayroon agad naging katugunan. Ang isang bagay na dapat nating matutunan sa ating kapanahonan ngayon, the moment na tayo'y lumapit sa Panginoon, lumapit kay Yahweh, hindi niya tayo iiwanan. Siguradong meron siyang itutugon sa ating mga panalangin. Ayan, so sabi dito, meron siyang tugon. At sinabi niya dito kung ano ang gagawin niya sa mga Assyrian. Ayan. Ang sabi niya doon sa verse 7, padadalan ko siya ng isang espiritu na lilito sa kaniya at hindi siya patatahimikin ng isang balita. Dahil dito uuwi siya agad at sa pamamagitan ng espada ay mamamatay siya sa
kaniyang sariling bayan. Magandang gabi, Nanay. Ate Senay, yan. Galing sa Ate Senay, tita ni na at ni Jingjing, buhat sa Tarlac. Okay. Ngayon, itinatalakay natin kagabi na si Haring Senakirib ay buhat sa bayan ng Ninibe. Ang sitwasyon na to, matatalo, papatayin ng anghel ng Panginoon ang mga kawal nila at matatakot si Senakirib, siya ay tatakas babalik sa Ninibe. At sa isang pagkakataon siya ay doon mamamatay. Okay, punta tayo sa verse 8. Ang sabi dito, buhat sa magandang balita, Biblia, bumalik nga sa Lakis ang punong ministro at nabalitaan niyang wala roon ng hari ng Assyria sapagkat sinasalakay nito ang Libna. May isa pang bayan na sinasalakay. Kaya doon siya tumuloy. Nabalitaan naman ng haring ito na lumabas na ang haring Tirhaka ng Ethiopia upang sila'y salakayin, kaya't nagpasugo muli siya ng kay haring Hezekiah. So, okay. Sa verse 10, upang sabihin dito, huwag kang palinlang sa pinagtitiwalaan mong Diyos na nagsasabing hindi masasakop ng hari ng Assyria ang Jerusalem. So, ganun pa rin ang sitwasyon. Dito, medyo hindi ganoon parang ka-related ang talatang tatalakay natin ngayon doon sa nangyayari sa Jerusalem na pagsalakay. Kasi may ilang mga bansa, ilang bayan na tinukoy dito. Pero ganun pa rin, makikita natin sa bandang huli kung ano ang nais na ipahiwatig ng Panginoon sa sitwasyon po na ito. Ang mga talatang ito ay pagpapatuloy pa rin ng sentrong nilalaman ng kabanatang ito, yung chapter 37. Ang napipintong pagsakop at pagkupkop ng Assyria sa Juda. Sa mga naunang talata, simula sa kabanatang 36, ang Assyria sa pangunguna ni Haring Senakirib at ng kaniyang general na si Rabsakeh ay sumalakay sa Jerusalem at nagbanta ng pagkubkob sa mga Israelita. Sa mga tagpong iyon ay inalipusta at nilait pa ni Rabsakeh si Haring Hezekiah at maging ang Diyos. Sa sitwasyong ito ay humingi ng tulong si Haring Hezekiah sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaiah. Ayan. Yung sitwasyon na si Haring Hezekiah ay nilalait ng hari ng Assyria, ito'y isang larawan ng pagmamataas ni Haring Senakirib ng Assyria at pagmamaliit doon sa ibang hari na iniisip niya na kayang-kaya niyang pabagsakin. Alam niyo po, ang buhay ng mga lingkod ng Panginoon, nakakaranas din iyan ng mga panlalait ng kapwa manggagawa. Noong nagsisimula po ang Touching Lives doon sa San Roque, sa Avant-Garde, may isang pastor na pumunta doon na siguro ay batikang pastor, graduate ng Bible School, matalino. Ang tanong doon sa mga tao, sino ba yung pastor nyo na yan? Sino ba yung tinatawag yung tatay dom? Tatay dom kasi ang tawag sa akin. Ayan. Yan ba ay isang Bible School nag-aral? Ano bang klaseng church mayroon kayo? Hindi makasagot yung mga tao kasi alam nila sabi ko, sige, pag bumalik at tinanong, sabihin nyo, hindi ako nag-aral sa Bible School. Sabihin nyo, ito ang church natin. So doon, naramdaman ko doon na parang minamaliit tayo nung pastor na yun na batikan na. Pastor po yun ng Yemilip. Nabagitin ko na kasi bago itayo ang Touching Lives, ako ay miyembro ng Yemilip, dating Methodist yan at iniwanan ko sila doon dahil sa hindi maayos na sistema. Yemilip doon sa Imperial Homes. So nakakalungkot dahil doon siya nakipag-usap sa mga tao sa halip na kausapin ako ng direkta. So naramdaman ko doon yung pagmamaliit dahil nga kasi nagpastor ako pero hindi man ako nag-aral sa Bible School. Sabi ko, minsan naman kasi yung titulo sa Bible School, hindi naman natin talaga kailangan yan. So ito po'y nararanasan ng mga lingkod ng Panginoon. Yung mga itatayo nating pastor dito sa Touching Lives, pwedeng maranasan nyo yan, yung pagmamaliit na yan. Yung panlalait ng mga tao. Pero, kagaya ni Apostol Pablo sa unang Korinto chapter 9, may binabanggit doon sa pasimula na hindi naniniwala sa kanya ang mga tao na siya ay tunay na apostol. Bakit? Kasi hindi siya kasama sa unang 12 apostol na pinili ni Jesus Christ. Pero pinanindigan ni Pablo na siya ay tinawag ng Diyos. At siya ay merong special may special na layunin ang Panginoon sa pagkatawag sa kanya. At ipinakita niya dito na siya ay totoong
pastor o apostolo, pastor. Sa panahon natin ngayon, kaya napaka-importante sa atin yung dala-dala mo, yung iyong kakayahan bilang pastor. Pwedeng hindi ka nag-aral sa Bible school, pare-pareho tayo, but well, finally, nakatapos ako sa Bible school, itong ilang na hindi lang ako nakagraduate kasi medyo malaki ang gastos. Hindi importante ang titulo. Ang importante, anong katuruan ang dala-dala mo. Kaya dapat malinaw sa iyo, kay Kuya Bob, kay Pastor Sam, kay Pastor Claude, tinawag ka ba talaga ng Panginoon? Yun lang. Pagka alam mo, totoong tinawag ka ng Panginoon, sabi ni Pastor Claude, tapos na ang boxing. Tapos na ang usapan. Sino ka para questionin ako? Itinalaga ako ng Panginoon dito. Si Haring Sinakirib, kinu-question ang kakayahan ni Haring Hezekiah. Makita natin anong katangian meron si Hezekiah. Napakatahimik. Hindi siya sumasagot. Bakit? Alam niya kasi na malinaw na totoo siyang itinalaga ng Panginoon. So, yun ang ating papanindigan. Kaya lagi dapat maging malinaw sa ating lahat, tinawag ka ba ng Panginoon? Ayan. Okay? So, yan ating panghahawakan ng mga bagay na iyan. Sa mga tagpong napag-aralan natin nung nakalipas na mga araw, inalipusta at nilait ni Rabsake si Haring Hezekiah at maging ang Diyos. Sa sitwasyong ito ay humingi ng tulong si Haring Hezekiah sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaiah. So sa halip na patulan mo yung nagmamaliit sa iyo, ang isipin mo na lang, lumapit ka sa Panginoon. Lord, ito ang sitwasyon ko, minamaliit ako ng mga taong ito. Bigyan mo ko ng karunungan, Panginoon. Nataalala natin si Haring Solomon, bata pa siya nung ito yung hari. Pero ano ang sabi niya doon? Paano ko pamamahalaan ang ganito kalawak na kaharian? Bigyan mo ako ng karunungan. So parang ganon. Nagpakumbaba si Haring Solomon. Kaya ibinigay. So sa ating mga lingkod ng Panginoon, napaka-importante ang pagpapakumbaba. Pagpapasako sa kalooban ng Panginoon. Siyempre, hindi lang sa mga pastor yan, kung hindi sa mga mananampalataya din. Sa verse 8, ang sabi dito, bumalik nga sa Lakis ang punong ministro at nabalitaan niyang wala roon ang hari ng Assyria sapagkat sinalakay nito ang Libna. Matapos ang mga pagbabanta at panlalait ni Rabsaces kay Haring Hezekiah at wala siyang natanggap na direktang tugon, siguro na insulto kasi hindi siya sinagot, bumalik siya kay Haring Sinakirib. Ipinaalam niya sa hari na sinalakay na ngayon ng hukbo ng Assyria ang Libna, ito isang lungsod na mas malapit sa Jerusalem. Alam niyo yung sitwasyon na ang daming sinabi ni Rabsake, pero wala man lang ni kaunting tugon sa kanya ang mga Israelita. Nakakainis naman kausap ang mga taong ito. Walang kakwenta-kwentang kausap. Tinakot ko na pero hindi naman natakot. Waipik ang ginawa kong pananakot sa kanila. So nainis, umalis na lang siya. Napikon, parang ganoon. No? So yun isang bagay. Para matalo mo daw yung isang taong maingay, daldal ng daldal, tumahimik ka lang. Mapipikon yan, aalis, iwanan ka. So yun. Okay. Ang talatang ito ay nagpapahayag ng isang pagbabagong estratehiyang militar. Nasa panahon ng digmaan ng Assyria at nang hindi siya makakuha ng kailangan tugon kay Hezekiah ay lumipat siya ng ibang lugar. Sinakop niya yung ibang lugar at baka sakaling meron siyang mapala doon. Ang Lakis sa isang lugar na maunlad at isa ring protected city katulad ng Jerusalem. Ang Lakis ay lungsod na pumapangalawa sa Jerusalem. Posibleng ang pagpunta ng general sa Lakis sa isang estratehiya ng pagtatatag ng mas siguradong proteksyon sa kanilang grupo para sa panahon na sasalakay na nila ang kabuuan ng Jerusalem. Yung Lakis, isang syudad ito sa bayan ng Juda. So hindi nila masakop directly ang Juda. So ang ginawa ni Sennacherib at saka ni Rabsake, pumunta doon sa isa pang bayan ng Juda na maunlad din. At doon sila, sinakop nila yung Lakis at doon sila nagtayo ng kanilang kanilang panlaban. At inisip nila na pag nakubkob nila ang Lakis, mas madali nilang makukubkob ang Jerusalem kasi nagkaroon na sila ng parang himpilan doon. Yan. Ang detaling ito ay hindi gaanong mahalaga sa paksang ating tinatalakay. Sabi nga dito, ngunit ito'y nagsisilbing larawan
ng strategy at taktika ng nakatangian ng kampanyang militar ng Assyria. Ito ay nagpapahiwatig sa malawakang kampanya ng Assyria na masakop ang bawat rehiyon sa kanilang paligid. Ang Assyria, dahil sila ay makapangyarihan, nagpapalawak sila ng kaharian. Yung mga kilala natin ngayong mga bansa na may pangalang great, ibig sabihin niya, nanakop yan ng maraming bansa. No? Ba, yung Great Britain. Ang Britanya, maraming bansa yan na sinakop niya nung unang panahon. Kaya sila ay great, no? Yan. Ang mas malaking konteksto ng talatang ito ay ang patuloy na salungatan sa pagitan ng mga kaharian ng Juda at Assyria. Kinubkob na ng hukbo ng Assyria ang lungsod ng Lakis at ngayon ay ibinaling nila ang kanilang atensyon sa Libna. Ang mga lungsod na ito ay mahalagang mga tanggulan para sa kaharian ng Juda. At kung sakaling masasakop ito ng Assyria, ay magkakaroon ng malaking epekto sa proteksyon ng bansang Juda. So yung ginawa ng Assyria, very strategic. Nasa gitna ang Jerusalem. Hindi niya masakop. Alam mo kung anong ginawa niya? Lumipat siya sa Lakis na nasa paligid ng Jerusalem. So pag nasakop niya yung paligid, pwedeng masakop niya yung Jerusalem kasi hindi na makakatakas ang Jerusalem kasi hawak na niya yung paligid. No? So yun ang problema. Ang tawag ko dito, sa real estate, bilyar type. Bakit bilyar type? Yun ang sistema ni bilyar eh. Oo, meron kang kapirasong lupa, ang gagawin niya, bibili niya yung paligid. Ikaw, nasa gitna, wala ka nang dadaanan. Ayun, tatayuan na niya ng Camellia Homes yun. Sorry po, nabanggit ko na, pero yung po ang totoo. Yan. Ito ay isang matalinong estratehiya ng Assyrian sa kanilang pagnanais na masakop ang buong bayan ng Juda at maging ang mga karatig na rehiyon ng bansa. Sa simbolikong paraan, ang talatang ito ay makikita bilang isang representasyon ng mas malaking pakikibaka sa pagitan ng mabuti at masama. Hindi na-satisfy ang Assyria doon sa Jerusalem, so lalo siyang nagpalawak. Very strategic. Makikita natin dito gaano katalino itong mga Assyrians na ito. Talagang may pagnanais silang sumakop. Ang mga Assyrians, kasama ang kanilang napakalaking lakas ng militar, ay makikita bilang sagisag ng kasamaan at paniniil. Habang ang kaharian ng Juda sa ilalim ng pamumuno ni Hezekiah ay kumakatawan sa mga puwersa ng katuwiran at pinili ng Diyos. Ang mga paggalaw ng hukbo ng Assyria gaya ng inilalarawan sa talata ay sumasagisag sa walang humpay na pagsulong ng masasamang puwersa sa mundo at ang pangangailangan ng pananampalataya at pagtitiyaga sa harap ng kahirapan. Ang isang bagay na masusukat natin makikita dito, yung pananampalataya ng mga Israelita sa kabila ng sitwasyon na to. At yun namang estratehiya ng Assyria para manakop. So yung talino ng Assyrians plus yung espiritualidad ni Hezekiah, yan ang nagtagpo. Yung talino ng mundo at talino ng Diyos, yung biyaya ng Diyos sa Juda. Nagtagpo. So sino yung nananalo? Parang lang yan, parang yung masama at mabuti, yung bida at kontrabida. Minsan nagpapatalo muna yung bida, papabugbog muna sa kontrabida. At sa bandang huli, saka siya mananalo. So, makita natin dito yung sitwasyon. Sa talatang Siyam, ang sabi dito, kaya doon siya tumuloy. Nabalitaan naman ang haring ito na lumabas na ang haring Terhaka ng Ethiopia upang sila'y salakayin, kaya nagpasugo muli siya kay haring Hezekias. Pagkatapos ay nalaman ni Sennacherib ang tungkol kay Haring Terhaka ng Kus o ng Ethiopia na pinamunuan ng isang hukbo upang salungatin siya. Ang balitang ito ay malamang na nagdaragdag pa ng kapagkapurahan ng kanyang pagbabanta laban sa Jerusalem. So naisip niya pwedeng pinagtutulungan siya ng mga hari na to. Mas lalo niyang pinagbuti ang kanyang pwersa para patunayan na siya'y makapangyarihan sa lahat. Sa partikular na talatang ito, ang balita tungkol sa plano ni Haring Terhaka ng Ethiopia na salakayin ng mga Asyriano ay ipinapadala kay Haring Sennacherib. Ang balitang ito ay nag-aalok sana ng isang kislap ng pag-asa kay Haring Hezekiah at sa mga tao ng Jerusalem dahil iminumungkahi nito ng mga Assyria ay kailangang harapin ang mas malaking banta o yung
higit sa atensyon sa Jerusalem. Kumbaga parang iniisip ng mga taga-Juda na ligtas na ang Jerusalem kasi mas lumipat na doon sa kabila. Kaya lang hindi nila naisip na ito'y estratehiya lang ng Assyria para sa bandang huli ay masakop din sila. Okay. Ang balitang ito nag-udyok kay Haring Sinakerib na magpadala ng mga mensahero kay Haring Hezekias na naghahangad na makipag-ayos ng pagsuko. Pinipilit pa rin nilang makuha. Siguro iniisip ni Sinakerib, powerful ito at makapangyarihan itong Israel. So kapag ito'y nakuha nila, magiging pagpapala sa kanila. So meron silang layunin. Sa mga pangyayaring ito, maaari na sanang makipagkasundo ang Juda sa Assyria upang hindi na sila sakupin ng mga ito. Subalit mas pinili pa rin ni Hezekiah ang pagtitiwala sa paghingi ng pag-asa sa Diyos. Hindi naputol ang pag-asa ni Hezekiah sa Diyos. Ang tugon ni Haring Hezekiah sa banta ng Assyria ay humingi ng tulong at patnubay mula sa Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Isaiah. Still na natili si Haring Hezekiah sa pagkapit sa pagpapala ng Diyos, sa paghingi ng tulong sa Kanya. At ang kinalabsan nito ay yung pagkapanalo. Malimit sa ating sitwasyon sa kasalukuyang panahon, pag tayo napakalalim ng problema at kung saan tayo lumalapit, kung ano ang ating ginagawang pamamaraan. Hindi natin naiisip na ang Diyos ay pwede nating lapitan sa mga pagkakataong ganito. Okay? Pinapakita rin ng talatang ito ang kahalagahan ng komunikasyon at diplomasya sa harap ng tunggalian. Ang desisyon ni Haring Sinakerib na magpadala ng mga mensahero kay Haring Hezekias ay nagpapakita na kahit sa gitna ng digmaan, maaaring may mga pagtatangka sa mapayapang paglutas. Hindi mauubos ang mga pagtatangka sa atin. Sa panahon ni Hezekiah, nandun ang pagtatangka, iba't ibang kaharian. Sa panahon nating mga mananampalataya, kung dali natin sa ganong application, hindi mauubos ang mga kontra sa buhay natin. Kaya nga lagi nating winawarningan ng mga kapatiran, pag may pagkakataon, masaya ka na, huwag kang pagkatiwala kasi baka yung saya mo ay gamitin ng dyablo at sa susunod na araw ay baka may problema kang maranasan. Kahit maayos na ang sitwasyon ngayon, pero po pwede kasing sirain ka ng kaaway. May isang bagay na napuntahan ka, may isang taong nakilala ka, medyo okay, pero siguraduhin mo na talagang okay. Siguraduhin mo na talagang dadalhin ka sa katotohanan sa Panginoon kaysa mag-assume ka lang. So, tatandaan natin ang mga bagay na yan. Yung mga pagkakataon na akala natin okay na okay yung isang bagay, yung tamang tao, bandang huli, yun pala magpapabagsak sa atin. Okay? So, kilalanin nating maigi ang mga tao. Ito ay sumusukat na tayo dapat na mag-iwan ng tiwala sa Diyos lamang. Lahat ng ating gagawin, lahat ng mangyayari sa ating buhay ay sa pamamagitan ng Panginoong Diyos. Magandang gabi, Pastor John. Salamat, napadaan ka sa aming pag-aaral. Okay? Sa talatang 10, ang sabi dito, upang sabihin dito, huwag kang palinlang sa pinagkakatiwalaan ng Diyos na nagsasabing hindi masasakop ng hari ng Assyria ang Jerusalem. Nagpadala si Sinakerib ng mga mensahero kay Hezekias na may mensahe, huwag mong hayaang linlangin ka ng iyong Diyos na iyong pinagtitiwalaan. Sa pamamagitan ng pangako ng Jerusalem ay hindi ibibigay sa hari ng Assyria. Ang mensaheng ito ay nagmahalagang hinahamon ang tiwala ni Hezekiah sa Diyos at itinatanggi ang posibilidad ng banal na intervention upang iligtas ang lungsod. Wala tayong magagawa doon kasi itong kaharap ni Hezekiah ay hindi mananampalataya ng Diyos. Ito'y mga hintil sa panahon na yan. Hindi naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Magandang gabi, Pastor LJ. Salamat sa Panginoon. I think nakarating na kayo ng mapayapa dyan sa Toronto. Pagpalain kayo ng Panginoon. Kumusta na lang sa aking mga anak dyan. Sa unang pagkakataon, makikita natin ang kapangyarihan ng masama. Si Assyrian, si Sinakerib, si Rabshakeh. Nakala natin sila na yung pinakamalakas sa sitwasyon na ito. Kasi nga napakatahimik ni Yahweh, napakatahimik ni Hezekiah. Laging underdog, parang walang minority, parang walang magagawa.
Pero dahilan sa kanilang pagpapakumbaba, nakita natin kung paanong tumilos ang Diyos. Sa aktual na sitwasyon natin, minsan yung mga taong akala mong malalakas, mayayabang, mapagmataas, hinahangaan ng maraming tao, sa bandang huli, ito pala yung walang kakayahang ipagtanggol ka. Tiwalang-tiwala ka, doon ka nakatingin, doon ka umaasa, pero hindi mo alam na wala ka palang tibay na aasahan sa Kanya. Ang sitwasyon ni Haring Hezekiah ay tumutugma sa aktual na sitwasyon natin sa kasalukuyang panahon. Maraming pagkakataon na kinakalimutan natin ang kautusan at batas ng Diyos sa mga sitwasyon na nasisilip ang ating pananampalataya. May mga pagkakataon na nakikisama tayo sa paggawa ng mga kasalanan upang maging epektibong kabahagi ng isang grupo o samahan. Maraming pagkakataon na tinatalikuran natin ang ating pagiging mananampalataya para hindi lamang tayo maging kakaiba sa maraming tao o kaya ay para hindi tayo mapintasan ng mga kasama natin. Napakatibay ng iniwang halimbawa ng talatang ito sa ating mananampalataya. May kilala ba kayong tao na nung siya kay Kristiyano, hindi siya pinapansin, wala siyang kaibigan, wala siyang barkada. Dahil peer pressure, ang ginawa niya, kunwari siyang hindi siya Kristiyano. So, nagkaroon siya ng kabarkada. At para maging indo sa mga hindi mananampalataya, nag-aral siyang magmura, nag-aral siyang magsinungaling, nakipangopya sa klase, nakisama sa mga maling gawain. Nakakalungkot yung ganun. Kasi nangangailangan siya ng barkada, ng association. Kinalimutan niya, itinatuan niya ang Panginoon. Nakakalungkot yung ganung sitwasyon. Itong mga kabataan, ingatan natin ang ganyang sitwasyon. Tatandaan natin, walang ibang pinakamainam na kasama kung hindi ang mga kapwa mananampalataya. Kaya ini-encourage natin kayong lahat na sa halip na makisama kayo doon sa mga hindi mananampalataya, imbitahin nyo na lang dito sa church. At isama natin, ipakilala natin ang Panginoon para hindi kayo mahirapan. Later on, kasama nyo na silang magpupuri at sasamba, maglilingkod sa Panginoon. Ang tugon ni Hezekiah sa hamon na ito ay isang halimbawa ng hindi natitinag na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Natalakay na natin ng mga nakalipas na ilang araw, wala na yatang hihigit pa sa pananampalataya na mayroon si Hezekiah. Pero si Haring David, sa lahat ng mga naging hari ng Juda, ng Israel, ang isa sa talagang nakilala sa kabutihan, pananalig, pagsunod sa Diyos ay si Haring Hezekiah. Sa halip na sumuko sa takot at pag-aalinlangan, sa halip na matakot, nanatili siyang nakakapit sa Diyos, nananalangin, nanatili siyang humahawak, umaasa sa biyayang ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos. At yan ang isang bagay na mapulot natin sa pagkakataon ito. Sa buhay natin dito sa mundo, sa ating kasalukuyang panahon, may pagkakataon na pag hindi natupad ang ating kahilingan, nahirapan tayo sa buhay, iiwanan na natin ang ating pananampalataya. Pupunta na doon sa isang lugar. Halimbawa, merong wala ng kapera-pera, hirap-hirap, sige na nga, makataya na nga sa loto, baka sakaling tumama. So, iniwanan mo na yung iyong paninindigan na ang Kristiyano hindi nagsusugal. Biglang pinatama ka nga. Yumamang ka sa mundo, pero ano ang gagawin mo sa kayamanan mo? Pwedeng ilayo ka niyan sa pagsunod pa na ng palataya sa Panginoon. Pastor, pagpapagawa ko ng church, marami na po akong nakilalang ganyan. Panalangin mo nga ako, Pastor, at pagka na pinagpala ako ng Panginoon, magbibigay ako sa church. Yan. Sige, panalangin natin. Wala namang nangyayari. Okay. So, yun po. Sinusukat ng mga talatang ito na ating pinag-aaralan yung hindi matatawarang pananampalataya at pagsunod ni Haring Hezekiah. Nawa ang ating mga kasamang mananampalataya sa kasalukuyang panahon ay may ganitong paninindigan. Nawa yung mga pastor na kasama natin na nag-aaral at naninindigan sa church ay may ganitong pagkapit at pananampalataya sa Panginoong Diyos. Nawa hindi masusway, madadala ng maling katuruan ng ating mga pastor. Kanina pinag-uusapan natin yung kawalan ng suportang pinansyal sa mga pastor. May pagkakataon ng mga pastor ay humihinto sa pagpapastor dahil walang pera, walang sweldo,
well, ako po ay guilty. May mga pagkakataon na ganyan. Hindi ako sumunod sa Panginoon sa pagpapastor dahil ako'y nag-abroad. Ako ay kumita ng pera. Pero ang isang bagay na nabanggit ko na rin sa iba, kahit ano kong bansa dalhin ng Panginoon, laging may church na nag-iintay sa akin. Doon ako sinasama. At hindi dumarating panahon na pinagtatagal ako ng Panginoon doon sa mga bansa. Malalaki ang sweldo, 100,000, pero hindi ako ipinagtatagal ng Panginoon. Ibinabalik niya ako sa paglilingkod sa Kanya. Ito nga lately, medyo hirap kami, pinansyal, at pati sa church. Sabi ko sa Panginoon, hindi ko po inaangat ang sarili ko, pero po ang totoo, ito'y totoo. Panginoon, pwede bang ako'y magtrabaho uli sa loob ng 1 taon, 2 taon, para kumita ako ng pera? Apply ako, pero alam mo ang sagot ng Panginoon, binigyan niya kami ng bagong church at bagong gawain doon sa ang layo, 13 Martires, Cavite. Ang layo nun from Santo Tomas. So yun ang tagun ng Panginoon. Hindi ko alam kung anong plano ng Panginoon. So, manatili lang tayong kumapit lang sa Kanya. At napakasarap maglingkod sa Panginoon. Tatandaan natin, hindi lang po ito sa usapin ng buhay ng mga pastor, kundi sa lahat sa ating mananampalataya. Hanggang saan masusukat ang iyong pagkapit at pananampalataya sa Panginoon? Kagaya ni Hezekiah, sabi nga natin, napaka-critical ng kaniyang sitwasyon. Pero nanatili siyang kumapit, nangunyapit siya sa Panginoon, hindi siya umalis. At sa bandang huli, nakita na patunayan niya kung paano siya pinagpala ng Panginoon. Maraming mga tao na umaayaw sa paglilingkod sa Panginoon dahil hindi nila kaya, mahirap, talagang mahirap. Pero kung doon ka tinatawag ng Panginoon, siya rin ang magbibigay ng kadalian sa mga bagay na pwede mong gawin. At tandaan po natin, ang paglago ng isang gawain ay nakaatang sa mga taong pinili at tinalaga ng Panginoon. Baka isa kayo sa pinili at tinalaga ng Panginoon, tatanggihan mo ba ang pagtawag sa iyo ng Panginoon? Tatanggihan mo ba ang paglilingkod sa Kanya? Huwag po nating hayaan na tayo ay bigyan ng Panginoon ng mabibigat na sitwasyon dahilan sa ating pagtanggi sa Kanya. Kilala na natin ang sitwasyon ni Jonah at ang marami pang mga tao sa Bible. So, ang ating pong pinag-aaralan sa gabing ito, sumusukat pa rin sa pananampalataya, sa pagkapit ni Haring Hezekiah sa kapangyarihan ng Diyos, sa kabila ng napakahirap na sitwasyon. Nawa sa ating mga buhay, gaano man kahirap, gaano man kabigat ang sitwasyon natin, manatili tayong nakakapit sa Panginoon at hingin natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Hindi niya tayo pababayaan. Okay, so salamat po sa inyong lahat sa pagsama, sa mga kaibigang pastor na naandito at nakasama sa ating talakayan. Sana kung nandyan pa si Pastor LJ from Toronto, Canada, and then si Pastor Johan dito sa San Miguel, Santo Tomas, Sister Gertrudes, Pastor Claude, siyempre si Brother Edgar, si Pastor Nanding sa Calamba, si Ate Senay sa Tarlac, at mga iba pang kapatiran. Siyempre dito sa church ay kasama natin ang music team at yung mga susunod na pastor ng Touching Lives. Ayan. Okay, so tayo po'y magwakas sa pamamagitan ng panalangin. Pray po tayo. Ama naming Diyos, Panginoon naming Ama, maraming salamat pong muli sa katatapos naming pag-aaral. Salamat Panginoon sa patuloy na pagbibigay ng diin sa aming mga kaisipan ang kahalagahan ng pananatiling nakakapit at naglilingkod sa iyo. Salamat sa buhay na binibigay mo sa amin. Salamat sa lawak ng ministeryo na ipinapagawa mo sa amin. Alam namin, Panginoon, na may plano ka sa bawat isa. Patuloy mong pagpalain ng bawat isa sa amin na naka-join sa gawain na ito at mapalawak pa namin ang gawain na ito. Patuloy ka namin maparangalan at paglingkuran. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, so salamat po muli sa inyong lahat. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon. God bless everyone. Bye-bye po. Bye-bye.